Hi everyone! Magandang gabi! Happy weekends! Happy Saturday sa inyong lahat. Okay, so, kamusta kayo? Again, maraming salamat sa mga nag-subscribe. Okay, sa mga nag-like. And most of all, sa mga nagko-comment na nag-resonate sa kanila yung reading. Okay, so, na-appreciate po namin sobra, lalong-lalo na po ako. Okay. So, soon guys soon. Makikita nyo na po si Luna. Okay. Sino ba si Luna? Bakit nag-come out yung pangalang Leluna? So, sino ba si Luna? Okay. So, soon po, makikita nyo po. So, gagawa ko ng community. Makikita nyo kung sino ba si Luna. Okay. Magpo-post po ako ng photo niya. Okay. So, kamusta kayo? Again, kung nakikita nyo po yung mga videos ko is meron ng mga ads. So, yung proceed po nun is mapupunta po para makabili pa po tayo ng different decks na magagamit natin sa Pick a Card reading and Zodiac reading natin na gagawin sa mga susunod pa pong araw. Okay? So, again, sa harapan nyo po, merong 2 pile. Okay? Pile number 1 saka pile number 2. Ang gagawin natin for tonight is a love reading again. Okay. So, ang topic natin for tonight is who is crying over you? Okay. So, sino ba yung person na iniiyakan ka? Okay, in short. So, tingnan natin kung makikita natin kung sino ba tong person na to na umiiyak ng dahil sa'yo. Okay. So, pwedeng ikaw yung dahilan. Okay, unang-una, bakit siya umiiyak or may dahilan bakit niya ikaw iniiyakan. Okay, so titingnan natin. So, this is pile number 1, this is pile number 2. Okay, so again, meron tayong some messages, music, and then confession card, okay, na ginamit. Okay, island wellness, okay, situations card, advice, and light seers. So, para malaman natin kung sino ba tong person na to. Okay, again, this is pile number 1, this is pile number 2. So, pili na kayo kung anong pile yung sa tingin nyo mag-resonate kayo. So, sino ba tong person na iniiyakan ka or umiiyak dahil sa'yo? Okay. Pile number 1, pile number 2. Okay, so kung nakapili ka na ng card, kung anong pile yung sa tingin mo na mag-resonate ka, so mag-start na tayo kay pile number 1. So, pile number 1, sino ba tong person na umiiyak over you? So, titingnan natin, okay, kung sino ba tong person na to. Okay. Guys, kapag kami narinig kayo sa background na any noises, pagpasensyahan nyo na po, okay, it's weekend. Okay, so yung mga kapitbahay po namin dito is, syempre may mga kanya-kanyang ginagawa. Okay, so start na tayo. Pile number 1, who is crying over you? So tingnan natin. Start muna tayo sa ating cat guru, which is yung advice card. Okay, so tingnan natin. Kathmandu. Winners don't always come first. Speak up. Every meow counts. You don't have to be able to bark to the top dog. Okay. So, bakit kaya si Kathmandu yung nakuha mo? So, mamaya natin titingnan. Okay. Bakit si Kathmandu yung advice sa'yo? Okay. Okay. Tingnan na natin yung iyong tarot cards. King of Wands.
Eight of Cups. Seven of Swords. Okay. Guys, kung mapapansin nyo, nag-iba ako ng way ng paglalatag ng cards. Okay. So, comment down below kung anong mas preferred ninyo. Yung paisa-isa ko ba siyang bubunutin or ilalatag ko by batch. Okay. So, first, maybe this person who is crying over you is a King of Wands, which is a fire sign, Sagittarius, Aries. Okay. And Leo. Okay. It could be you, pile number 1. This King of Wands is a leader, okay? A matured person also. This is a leader type of a person. O pwedeng mas may edad to sa'yo. Mas matanda in age, or it can be an old soul also. It can be an intimidating person then. Okay. Okay. So, you could be water sign, pile number 1. Scorpio, Cancer, Pisces. Okay. This King of Wands is your Eight of Cups. Okay. So, pwedeng ikaw yung lumayo dito sa person na to, na King of Wands. Okay. Meron akong nakukuha na pwedeng lumayo ka sa kanya kasi hindi mo alam kung paano i-handle tong person na to, itong King of Wands na to. Okay. Or may reason bakit lumayo ka sa kanya. Okay. Maybe you are the one who is crying right now. The feminine or the water sign. Okay. Eh, meron din ako nakita dito, air sign. Libra, Gemini, Aquarius. Meron ako nakita na it could be dilayuan, you are facing a two-person, okay? Pwedeng dalawang person yung kakonect mo, okay? And kailangan mong layuan yung isang person para dun sa isang person. Okay, meron akong nakitang ganon. Or it could be you are heading to the King of Wands and you left the sneaky one, okay? Pwedeng pumunta ka dito kay King of Wands, okay? Kasi, and then iniwan mo kung sino man yung person na parang sneaky or having secrets, parang ganon, or parang shady sa'yo. Okay. Or it could be meron ka ng bagong person ngayon and the person na bagong mo ngayon, ka-partner is the King of Wands. Okay. Merong person dito na ano siya may nakikita kong sneaky. Paano ko ba explain yun? Sneaky yung parang hindi nagsasabi ng totoo. Okay. Merong hindi nagsabi ng totoo, merong nag-kept ng secret doon sa isang person. Okay. Kaya siguro yung feminine dito is lumayo. Okay. Or maybe you could be the King of Wands, okay. And you are dealing with a water sign. Pile number 1.
A King of Wands is a leader nga eh. A leader, a very, ano ko ba? May somewhat, some kind of intimidating din siya. Okay. A powerful person. Matapang din to na person. Okay. May pagka-assertive din to. Pero ang unang-unang mababakas mo sa kanya, ano siya eh, siya yung klase ng tao na sasabihin niya kung ano yung nasa mind niya. Okay. Hindi siya takot na mag-voice out nung nasa mind niya, ano yung iniisip niya, ganyan. So, tingnan pa natin. The Sword and Rose. Okay. It could be you are dealing with two person nga eh. May nakikita ko you are dealing with two person. You could be the feminine one is the Rose. Okay. And the masculine one is the King of Wands. Okay. Okay, may nakita ako na pwedeng this King of Wands protect you from this sneaky person. Okay. Pwedeng meron ka na ngayong karelasyon which is si King of Wands, pile number 1. Prinotektahan ka niya dito sa it could be an air sign which is a sneaky one. Okay. This is a King of Wands is a powerful person. A very masculine person. A very passionate also. So, minuko ko dito na meron ditong fire sign na masculine, okay, and the female is the water sign, and the other person or other guy is a air sign. Okay, so kung sino man dito yung umiiyak right now is it could be the air sign masculine, yung may pagka sneaky one. Okay. Meron ako ditong nakita na maybe meron akong nakuha take what resonate. Meron akong nakuha na si feminine, on the other hand, meron iilan sa inyo na kasi pipili ka meron akong nakitang pipili ng 2 person eh. Pero ang ginawa nung feminine, imbes na pumili siya yung ilan sa inyo, she chose herself, okay, and walang pinili dun sa may 2 person. It could be, okay, it could be na wala siyang pinili dun sa 2 kasi cup, okay, a cup is a wish fulfillment, or 9 of cups, sabi natin ganyan, or this is an 8 of cups, this is a wish fulfillment. Okay. Pwedeng yung female dito nagkaroon ng clarity, kaya mas pinili niya na mag-isa tapos lumayo. Okay. Siguro yung iba dito sa feminine is na-realize na parang ayaw na muna siguro pumasok sa some kind of relationship. Siguro yung feminine natin dito is parang hindi niya ma-voice out kung ano yung, hindi niya masabi kung ano yung dapat niyang sabihin. Okay. Hindi siya makapili. Kaya ang ginawa niya, dahil sa nahihirapan siya, mas pinili niya yung sarili niya, yung ilan sa inyo. Pero yung isa dito, sa 2 masculine is, sabihin natin na you have insane chemistry with that person, yung isa sa kanila.
Okay. So, tingnan pa natin. Karmic relationship. Fleeting triggers, turmoil, resentment, lessons, letting go, and loving you. Tingnan mo letting go and loving you. Okay. So, meron ako nakita dito, merong namimili dito ng 2 person, 2 guy, 2 masculine. Pero, yung feminine, imbis na pumili siya, she choose herself over this 2 person. Pero alam niya sa sarili niya, yung isang person is may feelings din siya. Okay. May feelings din siya dun sa isang person, pero mas pinili niya na piliin muna yung sarili niya. Okay, mas pinili niya na lang muna mag-let go. Okay, it could be isa sa kanila, isa dito sa dalawang masculine is a karmic relationship or na-realize ng feminine na itong dalawang to is just a karmic relationship, even though yung isa sa kanila or isa dito sa masculine is meron kang insane chemistry doon sa King of Wands. Okay, so take what's resonate, guys. This King of Wands king kasi to eh. Okay, king. And meron akong nararamdaman kahit na wala dito yung knight or sabihin nating ace. Okay. Yung isa dito, matured. Yung isang guy matured, yung isa hindi. Okay. So, tingnan pa natin. Drama queen. Eight of Cups. Cups kasi is emotion. So, if you are a water sign, or if the feminine is a water sign, this feminine is an emotional person. Okay. Parang kang nasa love triangle kasi. Actually, this is a love triangle. Nakikita ko. Okay. And this is a drama. Okay. Bakit meron ako nakikita dito yung ibang feminine dito gustong parang tuwa pa siyang pinag-aagawan siya. I don't know May nakita akong ganun. Merong yung ibang female dito gusto parang hindi naman sa gusto. What I mean is drama kasi to yung love triangle. Kasi pipili ka dito eh. Yung feminine ang namimili kasi dito between King of Wands and air sign. Okay, between a fire sign and a air sign. So tingnan pa natin. Roller coaster, highest high adrenaline. Yung feminine kasi dito, hindi siya makapili. Meron akong nakita dito na kung sino man yung feminine dito is high a roller coaster emotion. So parang may nakita din kasi ako dito na some of the female, yung namimili is ayaw ng parang pinipressure siya. Napipressure kasi siya. Kaya siguro, may nakita ako na mas pinili niya yung sarili niya kaysa sa pumili siya dun sa dalawang guy. Okay. It could be meron din akong nakita na po pwedeng parehas silang good looking. Parehas sa good looking yung guy. Okay. And yung feminine dito, hindi makapili. Okay. Maybe the other one is a passionate one, mas intense yung love na meron, and the other one is parang mas protective naman yung love na kayang ibigay. Okay, the other masculine is kind of a masculine na protective siya kapag ka-partner mo siya, while the other one is some kind of a passionate or nakakapasok naman na kind of love ang meron sa kanya, or a fun love. Yung sabihin natin parang chill lang, parang ganon. While the other one is protective naman or may pagka-sweet, parang ganon. Okay, so tingnan natin. Journal, writing, diary, keeping notes. Okay.
So, meron ako nakita dito na si female or yung feminine natin is having a nagugulo yung isip niya kasi nga ano siya, parang somehow tinitimbang niya yung sitwasyon kung tama ba na lumayo na lang siya, okay? May nakikita kasi ako dito, some feminine, huwag kayong magagalit sa akin na. May nakikita akong some feminine kasi, yung ibang feminine lang ha. Gusto niya din kasi yung parang adrenaline feeling or yung parang feeling na ina-adore ka or dalawa yung nagkakagusto sa'yo. Like what resonate guys ha, it could be the masculine one, yung dalawang kausap ngayon is dalawang feminine, okay? So, take what resonate, vice versa yun. Okay. Ano to competition. May competition dito okay? Kaya, nandito si Katmando. Okay, mamaya ko ipapaliwanag guys kung bakit ko sinabing competition. Kasi, meron dalawang person dito na nagko-compete para sa isang person. Okay. And this cause drama, okay? The female or kung sino man yung namimili is keeping notes, okay, kung sino ba dapat sa kanila do sa dalawang guy or dalawang feminine yung pipiliin niya. So meron ditong naninimbang, okay. Okay, tingnan natin yung kanta. Yung kanta na meron kay pile 1. Okay. First song. Later. Song by Fralipo Lippi. It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later than the sunset, later than the rain. Later than never to love you again. Oh, okay. Tingnan pa natin. Second song. Oh, maybe this time. Song by Michael Martin Murphey. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How are they to know someday they meet again and have a need for more than reminiscing. Okay, so meron ako nakita dito ha. It could be it could be. It could be the feminine one is in relationship with the other person, okay? Kung sino man sa fire sign or sa air sign. It could be the feminine one is in relationship right now and her past person na sabihin natin naging lover niya before na wala silang closure or some kind of ending, siguro biglaan na lang tong biglaan silang nawala ng communication. Siguro kasi this air sign is hindi niya sinabi kung ano ba yung totoo kasi wala silang closure. Yun yung nakikita ko. And ngayon namimili yung feminine kasi meron siyang yung iba sa inyo may karelasyon siya ngayon, okay? Or meron siyang ka-MU, sabihin natin ganun. Okay? And this cause drama. Drama to Okay. And siguro, this later by Fralipo Lippi, bumalik yung past person Bumalik yung past person, siguro. And maybe this person is the one who is crying. Okay, kung sino man yung hindi nagsabi ng totoo dito, yung siguro this past person hindi sinabi yung totoong emotions niya talaga doon sa babae. Okay, sa feminine. Okay, and then akala siguro nung feminine, parang wala na, parang totally, siguro matagal nang nangyari to. Okay, matagal nang nangyari yung connections itong dalawa. Akala nung feminine, parang,
move on na siya or okay na, siguro hindi nababalik yung person na yon. Kaya siguro, si feminine nagpaligaw o nagkaroon ng connection sa ibang guy. Okay, kaya nandito yung later na kanta. Okay? Later na kanta. It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. So, siguro, itong person na nagbabalik from the past is saying na, ayun, gusto niyang sabihin kung ano yung mga hindi niya nasabi. Okay? Kasi meron ditong naging sneaky meron ditong kung yung past person yung umalis and then nagbabalik siya ngayon, ano yun hindi niya sinabi kung bakit siya nawala, hindi siya nagkaroon ng closure dun sa feminine, kaya yung feminine, siguro napagod na mag-antay, nakipag-commit sa iba, or halimbawang nag-cater ng ibang masculine, parang ganon. Okay? Kaya nandito yung later and maybe this time. Kasi nga tingnan mo, too old sweetheart. So, maybe this is your first love, or sabihin natin, partner mo na hindi kayo nagkaroon ng closure before, a long time ago, okay? Somewhere long ago. How are they to know someday they meet again, okay? Maybe siguro nakita kayo bigla nitong past person mo. Okay? Kinamusta ka o kamusta ka na? And the feminine one is having a roller coaster emotion ngayon, okay? Dahil minahal niya siguro tong person na walang closure sila. Okay? So parang nako-confuse na siya ngayon tuloy. Okay, kung sinong pipiliin niya, kasi siguro meron akong narinig na sana dalawa ang puso ko. Yung song na sana dalawa ang puso ko, parang ganon. Okay? Kaya hindi siya makapili yung feminine dito. Okay. So, tingnan pa natin. Be more selfish. Will you choose? Tingnan nyo nakakatawa talaga, no? Meron ditong namimili between two person. I told you, tingnan mo be more selfish. Iniisip mo kasi kung magiging selfish ka na lang, yung kung sino man yung namimili dito or feminine one, iniisip niya na maging selfish na lang siya. Piliin na lang niya yung sarili niya kasi nga hindi na siya makapili Hindi naman po pwedeng dalawang piliin mo na masculine. Okay? Will you choose me? Diba? Okay. For confession card, so tingnan natin, meron talagang pinamimilian dito. It's either feminine one na mamimili sa dalawang lalaki, or the masculine one na mamimili sa dalawang babae. Pero malakas dito nakikita ko, a feminine, yung babae na mamimili between two male. Okay. Ang haba ng hair mo, pile number 1. Okay, first confession. Sabi ko sa inyo, kung sino yung umiiyak over you is the past person. Okay. Kasi yung isang person is a king of wands. This is a confident person. Okay, yung isang person. Pero yung isa kasi, yung past person is not a king. Okay. Sabi niya, you are still the one. Ay, nako. File number 1, sabi nung isang person, yung past person na umiiyak over you, you are still the one. Okay. Next. Ikaw siguro, yung feminine nagsasabi nito, please move on. Meron ditong mare-reject. May mare-reject dito. Next. Unconditional. Oh my gosh. Meron ako nakita dito, siguro, file number 1, kung sino yung feminine dito,
na na-ghost or iniwanan na lang basta before. Minahal mo tong person na to yung past person. Sobrang mong minahal siya. Okay. Unconditional love yung binigay mo sa kanya. Okay. Maybe, siguro nga, you already learn your lesson pa nga and you learn to love yourself. Okay. Kaya nga, king ang pinadala siguro sa'yo ngayon or yung naniligaw sa'yo ngayon or yung present mo, kaya king kasi siguro natutunan mo mahalin yung sarili mo. Ito nga kasing person, yung past person, siguro sinaktan ka nito, hindi nagpaalam, bigla na lang nawala, okay, naging sneaky, hindi nagsabi ng totoo, okay. You give this past person an unconditional love, okay. Pero siguro, ngayon, natuto ka na, naka-move on ka na, yung some of you, naka-move on na, and no matter what happened, siguro, na-realize mo, you are ready to choose yourself. You are being selfish right now. Okay. Last card. Oh, sabi ko na nga may mare-reject dito eh. I am letting you go. Okay. Meron ako nakikita dito na it could be the feminine. Naka-move on na siya and she is ready to let go dito sa past person. Okay. Pero may nakikita ko dito na yung iba sa inyo hindi mamimili eh. You will choose yourself eh. Okay. So, tingnan natin, 'di ba? Si Katmando yung nakuha mo, 'di ba? Okay. So, meron akong nakuha dito, guys. Ang advice sa'yo, pile number 1, is to speak up. Okay. Siguro hindi ka pa nagsasalita or hindi mo pa sinasabi yung dapat mong sabihin dito sa past person. Siguro nakahang pa to. Nakahang pa yung past person. Kaya nga, nagtatanong siya kung will you choose me. Siguro hindi mo pa sinasabi kung ano yung decision mo. Okay. Pile number 1. Hindi ka pa nagsasalita ng decision mo. Kasi tingnan mo ha. Speak up. Ang sabi daw dito. Every meow counts. Okay. Nakikita ko dito, yung iba sa inyong feminine, mas mahalaga sa'yo kasi yung action. Okay. Na-realize mo ngayon na actions speak louder than words. Okay. Doon ka magbe-base sa person na mas ginagawa. Okay. Yung dapat gawin kaysa sa sinasabi lang. Okay. Maybe nag-mature yung feminine dito. Okay. Kasi karamihan ngayon na para makuha lang yung loob mo, sasabihin yung gusto mong marinig eh. Okay. And maybe this past person siguro hindi niya napatunayan kasi yun eh. Yung mga sinasabi niya siguro, meron akong nakuha dito siguro na magaling lang magsalita tong past person na to pero hindi naman niya napangatawanan. Siguro nag-promise sa'yo to pero hindi naman niya nagawa. Okay. So meron akong nakitang ganon. Meron ako nakikita dito na kung sino yung umiiyak over you, pile number 1 is the past person. Kasi yun yung nagtatanong kung pipiliin mo ba siya eh. The King of Wands never beg, okay.
The King of Wands, hindi yun nagmamakaawa. Kasi king siya. Okay. Confident siya eh. The King of Wands. And maybe this King of Wands is your present. Okay. The one you are dealing with right now in the present. And the earth sign is the person in the past who is crying over you. Pile number 1. Crying over the feminine. Okay. So, may nakikita ko dito, you are selfish right now. Pile number 1. Kung sino man yung feminine dito. Okay. And you are open to let go with this past person na. Maybe this past person is your karmic relationship. Okay. Your karmic relationship na dito ka nagkaroon ng roller coaster emotion dito sa past person na to. Okay. Dito ka maraming natutunan na lessons. Okay. Dito mo natutunan mahalin yung sarili mo and mag-let go. Okay. Sobrang mong minahal to eh. You give this person an unconditional love. Okay. Guys, letting go someone doesn't mean na hindi mo na siya mahal. Okay. Siguro, kung pwede mo namang i-let go yung someone and alam mo naman sa sarili mo na meron talagang part sa'yo na minahal mo rin yung person. Pero, mas mahal mo syempre yung sarili mo. Okay. So, yun yung pile number 1 nakikita ko. Who is crying over you? The past person. Yung wala kang closure. Okay? Siguro nakita nito na you are happy with a new person na. Okay. Nakita nito na you are confident na rin. Okay. Siguro kasi nga may mga promises lang sa'yo tong past person na to, tas hindi naman nag-follow up, hindi naman tinupad, hindi naman ginawa. Okay? Kaya ngayon, natutunan mong mahalin yung sarili mo, kaya may pinadala ngayon sa'yo na King of Wands who is confident, a matured person, okay? And a leader one, okay? So, pile number 1, sino bang pipiliin mo? Anyway, meron naman tayong free will, okay? So, you can choose kung sino ba talaga ang mas tinitibok ng puso mo. Okay, so yun lang yung nakita ko, pile number 1. Again, who is crying over you? The past person na nang-ghost sa'yo, wala kang closure, okay. Na nakikita ka ngayon, na happy ka na, okay. Confident ka na, and mas mahal mo yung sarili mo. Okay. Yung nag-matured ka siguro, okay, it could be. Okay, so file number 1, maraming salamat. Please subscribe, leave a message, okay, and like this video if nag-resonate sa'yo. Okay, kung hindi man, pwede kang manood ulit ng pile number 2. Guys, please do note, kung ngayon hindi nag-resonate sa'yo to, baka sa mga susunod, okay? Baka sa mga susunod mag-resonate sa'yo to, pwede mong balikan siya ulit at panoorin, okay? So, maraming salamat guys. Go na ako kay pile number 2. Bye! Pile number 2. Hello! Happy Saturday. Okay. Kamusta kayo? Maraming salamat sa mga nag-subscribe, okay, and nagko-comment, patuloy pa ring nanonood kay Leluna Tarot. Okay, marami pa po kayong aabangan. Okay. Yung proceed na
makukuha ng Liluna Tarot from the ads will go to para makabili ng new decks na gagamitin sa ating reading. Okay. Abang na kayo guys kasi po pwedeng malay nyo magkaroon tayo ng free reading. Okay. So, magbibigay na lang ako ng announcement. Okay. So, start na tayo. Pile number 2. Sino ba yung person na iniiyakan ka? Who is this person crying over you? Okay, so tingnan natin. Okay. Inuuna ko muna guys yung yung cat guru advice, okay? Puss in boots. If you look hard enough, there's a mouse around every corner. Wake up and start making your dreams come true. Behind every great man is a ruthless, scheming feline. Okay. Puss or puss in boots. Okay, so tingnan natin ha. Bakit ito yung advice na nakuha mo? Pile number 2. Okay. 6 of Pentacles, an earth sign. Okay. 2 of Swords, air sign and earth sign, okay? Knight of Wands, fire sign, okay? So, you could be an earth sign, an air sign, and a fire sign. Okay. Ooh. Okay. So, what I sense here, siguro right now, you are indecisive. You could be a feminine or a masculine, okay? Lalaki o babae. Meron ako nakikita dito na siguro sa past relationship mo, okay, pwedeng walang equal give and take, okay. Before, pile number 2. Okay. Yung iba sa inyo, meron akong nakita na kung sino man yung feminine dito, or it could be a masculine, meron ditong indecisive or parang, paano ko ba sabihin? Meron ditong feminine na parang parang hindi alam kung anong gagawin. Okay. Parang siya, parang hindi alam kung paano maging masaya. Okay. Or it could be nawala na yung passion sa sarili. Okay. Meron akong nakitang ganun dito. Meron nag-overthink din dito. Okay. Maraming iniisip. Kumbaga gulo-gulo yung isip, parang ganun. Clueless. Meron ditong clueless eh. Meron ditong clueless. Meron ako kasi dito nakikita na parang parang nawawalan ng pag-asa. Okay.
I don't know bakit parang siguro may nakikita ko dito na siguro dumadaan ka ngayon sa some kind of parang lack in financial. I don't know ha. May nakikita ko dito na parang dumadaan ka ngayon sa lack of financial. Yung kung sino man yung, it could be a feminine or a masculine ha. Okay. O pwedeng nawala na yung nawala na yung passion mo. Okay. Sa sarili. Okay, so tingnan pa natin. Toxic and healthy behaviors, people. Come together, reconciliation, spiritual union, soul contract. Fake living beyond means. Oh. Okay. Meron dito na merong unhealthy behaviors, okay. Okay. So, siguro, pile number 2, meron akong nakikita dito na meron ditong confused kung anong uunahin, okay. Finances ba? Career ba? Okay. Love life ba? Okay. Meron akong nararamdaman dito na meron ditong nasa lack mentality. Meron akong nararamdaman ngayon na meron ditong nasa lack mentality. Okay. Meron ditong hindi nakakatulog ng mabuti, maigi. Hindi nakakatulog kasi nag-overthink. Okay. You could be a young fire sign. Okay. Feminine or masculine. Okay. Meron ako nakikita dito na kung ikaw yung young fire sign and then parang ine-enjoy mo lang yung buhay mo or parang wala kang pakialam kung meron dito ako nakikita na na you have a toxic unhealthy behavior eh. Okay, siguro meron ako nakitang magastos ka. Okay. It can be or basta magulo ang isip itong pile number 2. Meron dito magulo ang isip. Okay. Yung pa nga natin. Chaser. Chase in codependent relationship, fear of abandonment. Sabi ko na nga Abundance. Keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude, bliss. Ay, nako. Okay.
meron dito, who is crying over you? No, you are the one, pile number 2, who is crying over yourself. Okay? Kalat-kalat yung kalat-kalat yung energy eh. Okay? Meron ditong pretending, okay? Fake living beyond means. Meron ditong lack mentality, okay? Meron ditong hindi alam kung anong uunahin, kung magtatrabaho ba, okay, kung love life ba. Kasi you are a codependent person, okay? Pile number 2. Yung iba sa inyo, meron ditong a codependent person, okay? Meron akong nakikita dito kung sino yung Knight of Wands dito. Hingi ng hingi doon sa feminine. It could be take what's resonate, guys. Meron ako dito na meron ako nakita na yung masculine hingi ng hingi doon sa girl. Yung girl naman bigay ng bigay, okay, ng pera. Okay? Yung isa kasi, yung masculine, wala siyang pakialam. Kumbaga siya, night to isip bata eh. Isip bata to eh. Mahilig mag-party, mahilig sa kasiyahan, basta mahilig sa kung, alam mo yun, yung hindi pa seryoso sa buhay, while the other one, is nakikita ko na parang, yun yung parang, give ng give, okay? Yun yung parang indecisive, okay? Yun yung, meron ditong unhealthy behavior, okay? Siguro kung yung feminine, okay? Kasi meron ditong may abandonment issue. Okay, meron ditong ayaw, alam mo yun, yung nahihirapan na siya doon sa may sitwasyon niya, pero hindi niya maiwan yung kung sino man yung guy dito. Yung parang toxic sa kanya, hindi niya maiwan kasi nga, may abandonment issue naman yung babae. Okay? Kung sino man yung umiiyak dito, hindi naman yung guy eh. Kasi nakikita ko parang walang pakialam yung lalaki. Ang umiiyak dito yung babae. Okay? Kasi nahihirapan siya doon sa sitwasyon. Iniiyakan niya yung sarili niya. Okay? Indecisive siya. Okay? Pwedeng yung babae, hindi rin, kumbaga parang negative mindset din yung meron siya pagdating din sa pera, or it could be the masculine, okay? Someone is pretending lang na masaya siya dun sa setup na meron siya, pero ang totoo, hindi. Kasi hindi naman okay yung pentacles niya. Okay, hindi naman equal give and take. Hingi lang ng hingi yung isa. Well, the other one is na mo problema. Okay? Tingnan nga natin. Unahin natin yung songs. Unfaithful by Rihanna. Okay. And I know that he knows I'm unfaithful and it kills him inside. Don't know that I'm happy with some other guy. I can see him dying. So it could be the guy is the unfaithful, ha? Or pwede rin yung babae yung unfaithful kasi nga hindi na siya masaya dun sa guy. Kaso nga lang, may abandonment issue siya. Hindi niya maiwan yung lalaki. Ayaw niya maiwan mag-isa. Hindi niya mabitawan yung lalaki kahit nahihirapan na siya. Okay? Yung babae ang umiiyak dun sa sitwasyon niya. Take what's resonate, guys. Alisin lang natin yung salamin. Okay, next. Victims of love. By Joe Lamont. Maybe we played it a bit too sure and everything was heart and roses. But fate stepped in and closed the door. Okay. What I see here, yung babae dito kasi, may nakikita ko dito, kung sino man yung babae dito, yung feminine is naniniwala sa soulmate. Okay? Naniniwala sa sa spiritual union, naniniwala sa
twin flame, sa soulmate, okay. At may nakita ko dito, kung sino man yung feminine dito or yung mahilig magbigay, is a pure-hearted person. Okay? Nga lang, nasa negative mindset siya ngayon. She is overthinking right now. Okay? Kasi nga, may abandonment issue din. Yung feminine, okay? Meron siyang unhealthy behavior na kailangang ayusin. Okay? And nasa mindset din siya ng lack. Okay? Okay, so tingnan pa natin. Oh, sword. May nakikita ko dito na kung sino man dito yung feminine, it could be an air sign. Okay? Two of sword and ace of sword to. Or knight of sword. Ooh. Words do hurt. Bakit ganun, no? Sabagay, yung pile number 1, hindi ko naman nakitaan na parang ayaw niyang mag-voice out or ayaw niyang magsabi ng totoo. Pero kasi dito, meron ako nakikita dito na kung sino man dito yung feminine. Take what's resonate, guys. Pwedeng ang unfaithful dito is yung babae. Okay? Pwedeng yung unfaithful. Okay. And pwedeng yun yung may unhealthy toxic behavior. Okay. And then yung hindi makapag-let go dito at hindi merong lack mentality, merong codependent issue, may abandonment issue is pwedeng yung masculine. Vice versa kasi yun, guys. Take what's resonate. Okay. Sige, bago ko sabihin yung advice ko or yung sasabihin ko, tingnan natin yung 4 cards mo. Love confession to. So, tingnan natin, ha. It's you. First card, it's you. Second card, it's final. Okay. Third card, I want to see you. Okay. I can't be with you. Okay. So, meron ako nakikita dito na kung nasa relationship ka, pile number 2, and nakikita mo na parang there is a toxic and unhealthy na yung situation. Yes, walang masama na magsabi ka ng totoo. Yes, words do hurt. Okay. Walang masama doon. Walang masama na sabihin na hindi na pala para sa akin to, hindi na ako masaya, parang hindi na siya okay, hindi na healthy, ganyan. Meron ditong meron ditong magde-decide din. Okay. Pwedeng yung isa magpapaalam dun sa isang person at sasabihin niya na I can't be with you anymore na kasi I'm just pretending okay. I'm just pretending na okay pa ako pero ang totoo hindi na ako kumbaga indecisive na ako, parang feeling ko hindi na nag-workout, hindi na give and take, hindi na balance, parang ganon. Hindi na equal give and take yun, okay? And pwedeng sinasabi ng isang person, it's you. Okay? Yung isang person ang may problema, parang ganon. Pero may nakikita ko dito na don't blame each other, okay? Ace of Swords or Knight of Swords is a communication, okay? So, pwedeng mag-uusap kayo nitong person na to, kung sino man to, kung you're in a relationship and ito yung situation mo, okay?
Meron ditong magde-decide din, like pile number 1. Pero, ito, walang pinamimilian. Okay? Pile number 2 is indecisive lang kasi nga parang feeling niya, kung sino man dito yung parang nakakaramdam na parang mali na, parang unhealthy na, and you're just faking na lang, okay? Parang faking, fini-fake mo na lang dahil siguro may abandonment issue ka, okay? So, take what resonate, guys. Yun siguro, yung kakausapin yung other person na parang mas mabuti na parang maghiwalay muna kayo. Okay? Meron kasi ditong hindi seryoso pa eh. Oo. Okay, bakit si Puss in Boots? Yung ano, bakit si Puss in Boots yung advice card sa'yo? If you look hard enough, there's a mouse around every corner. Kung sino man yung codependent dito and may abandonment issue, and parang natitaking for granted dito sa relationship or sa partnership na sinabi ko kanina, huwag kang mag-alala kasi marami pa namang iba. Okay. Wake up, wake up, maging thankful every day, start making your dreams come true, okay? Siguro, mas maganda na ayusin mo muna yung abandonment issue mo, okay? And then yung finances mo rin, okay? Manifest mo kung ano ba yung gusto mong i-manifest financially and sa love life din also, okay? Para ang makuha mong partner sa susunod is matured din and kayang magbigay equally katulad ng kayang ibigay mo. Okay. Walang masama na magsabi ka ng totoo or maging ruthless ka, sabihin natin na gano'n. Walang masama na, yes, sabi nga dito, words do hurt. Yes. Kapag nakipag-break ka sa isang tao, sabihin mo parang di na kayo nag-work, yes, masakit yun. Pwedeng masaktan mo yung isang tao kapag sinabi mo yon, kapag nagsabi ka ng totoo. Pero kasi, you need to do it to have a final decision para at least maayos mo yung dapat na maayos mo. Okay? Communicate. Huwag kang maging indecisive. Okay, kasi parang may nakikita kasi ako dito, parang hindi kayo parehas ng page nung person eh. Okay. Ang iniiyakan mo dito yung sarili mo eh. Pile number 2 who is crying over you, ikaw. Ikaw ang umiiyak kasi nga parang hindi mo na nagugustuhan yung sitwasyon. Parang nahihirapan ka na dun sa setup ninyo. Kasi nga parang nakikita mo na hindi mo alam kung ano uunahin mo, kung parang mag-i-stay ka ba doon sa relationship kasi ayaw mo rin saktan yung other person. Pero pile number 2, unahin mo yung sarili mo. Okay, take a decision, make a final decision para at least maayos mo yung dapat mong maayos. Okay, gamutin mo yung kung may codependent issue ka man or may abandonment issue ka, ayusin mo siya. Okay, para at least king ang ma-attract mo, not a knight. Okay. So, I hope nag-resonate sa'yo yun. Subscribe and leave a comment kung nag-resonate sa'yo yung reading. Okay, pile number 2. Walang ibang person involved, okay? You are the one who is crying over your situation, pile number 2. Okay? So, thank you guys. Maraming salamat. See you on our next reading. Okay? Bye!